Aalis na ako. Sige. Sure ka, hindi mo ako isusumbong? Panigurado niya. Hindi nga, sige na. Tinaboy ko na siya. Hindi ako kampante. Napakunot ang aking noo. Hindi nga ako magsusumbong. Pag-uulit ko, umalis na sa Iniego kaya naman excited akong umakyat sa kwarto namin. Masaya akong dinikit ang mga stickers sa pader habang kumakanta. Inayos ko ang higaan namin at nilagyan ng mga petals. Plano kong ayain na si Iniego ngayong gabi. 3 linggo nang lumipas ang honeymoon namin eh. Paano namin mabibigyan ng apo ang parents namin? Kung gabi-gabi magkatabi nga kami pero wala namang nangyari. Romantic ang theme ng kwarto. Matapos ko maayos iyon ay nag-shower na ako. Nakahanda na rin ang isusuot ko para mamaya. Inayos ko na din yung speaker na gagamitin para may sounds. San ko to natutuhan? Sa kaibigan kong si Cherry, syempre. Expert ang isang iyon kaya naman sa kanya ako nagpapatulong. Hindi kaya nakakahiyang ako pa mismong babae ang agresibo kesa sa asawa ko. Hindi naman siguro. Required ba talagang palaging lalaki dapat? Mag-asawa naman kami eh. Ang masama kung ginagawa ko ito sa ibang lalaki. Hinintay ko si Iniego, gabi na talaga siyang dumating, tapos amoy alak pa. Lasing ka? Hindi naman. Sagot niya bago nagtungo sa kusina at naghilamos. Bakit hindi ka pa natutulog? Napasimangot ako. Wala ka man lang bang napapansin? Nakasimangot na tanong ko. San ka magsuswimming at nakabikini ka? Napahilamos ako sa mukha, hinila ko siya papunta sa kwarto at inihiga sa kama. Sofia the First naman ngayon ang terno mo? Tahimik ka na lang. Saway ko bago pinagtugtog ang music bago nag-sway. Para kang kiti-kiti. Timping-timpi ako na hindi siya sigawan. Umibabaw ako sa kanya at hinagkan siya sa pisngi. Tama bang ginagawa ko? So, what are you doing? Please, enlighten me. Gagawa na tayo ng baby. Kumunat ang noo niya. Sa tingin mo talaga, ganun lang kadali yun? Ewan. See? Hindi mo pa nga sigurado kung ano yun eh. Sa asal mo, hindi ka pa ready. Madadagdagan lang ang alagain ko. Umalis ako sa ibabaw niya at nagsuot ng saplot. Matulog ka na. Walang emosyong utos ko bago ako lumabas. Gusto ko sumabog sa galit pero tulad nga ng sabi ko, ayoko talaga nang nagagalit ako 1 oras bago ako bumalik sa kwarto. Mahimbing na siyang natutulog. Pahiga na sana ako nang makita ko sa side table na may pumasok na text sa phone niya. Curious ako kaya naman kinuha ko ito. Kinuha ko ang daliri niyang may fingerprint kaya naman nabuksan ko ang phone niya. Nakita ko ang text ni Cherry. See you tomorrow ang nakalagay sa text. So ibig sabihin nagkikita sila ni Iniego? Baka naman nag-iisip lang ako ng kung ano. Ayokong maging advance. Tumabi na ako kay Iniego, humarap ako sa kanya bago ipinikit na ang aking mata. Kinabukasan gumising ako na wala na siya sa tabi ko. Nag-inat ako bago kinusot ang aking mata. Umalis ako sa kama at bumaba sa kusina. Umupo ako at isinandal ang likod ko. Inaantok pa talaga ako. Napapikit ako at muli na sanang gagawa ulit ng tulog pero naulot dahil may nagpisik ng tubig sa mukha ko. Wake up, Salt Mommy. Good morning. Bati ko bago iminulat ang aking mata. Sana maganda din ang morning mo. Hindi maganda ang umaga ko lalo na pag ikaw ang nasisilayan ko. Napabusangot ako. Anong niluluto mo? Tanong ko na lang. Gusto ko sanang itanong kung madalas ba silang magkita ni Cherry pero ayokong sirain ang araw naming parehas. Kapag talaga tinamaan ako ng curiosity, hindi ako mapakali. Simpleng breakfast lang to. Huwag kang mag-expect. Pero mas better naman to kumpara sa luto mo. Hindi ko pinansin ang sinabi niya. May pasok ka ngayon? Bakit mo naitanong? Imbis na sumagot, tinanong din ako. Masama ba? Wala akong sinabi. Palagi na lang talaga siyang may sagot sa lahat. Nakakainis. Pwede mo ba akong idaan sa store? Gusto ko kasi ng gummies. Tumango siya. Yung kalat pala sa kwarto, ipalinis mo na lang kung hindi mo kaya. Kaya ko. Mabilis kong sagot bago napayo ko. Bakit kasi hindi mo pa? Natigilan ako sa pagsasalita. I'm not ready, okay? Hindi pa ako handa maging ama sa taong hindi ko naman. Natigilan siya at hindi tinuloy ang sasabihin. Basta, hindi pa ako ready. Pasensya na. Napatango ako. Pero si Cherry, ready ka na sa kanya? Kita ko ang gulat sa mata niya. What do you mean? Wala. Ngumiti ako bago kumuha ng plate. Gutom na ako. Pinilit ko maglagay ng ngiti sa labi. Kain na.
Napasulyap ako sa kanya at kita kong naningkit ang mata niya sa akin. Umalis na si Inigo habang ako maghapon na naman dito sa bahay at nakatunganga. Umakyat ako sa kwarto upang linisin ang kalat na ako mismo ang gumawa. Ngayon alam ko na kung bakit hindi pa rin kami nagha-honeymoon. Kasi ayaw niyang mabuntis ako, hindi pa siya ready maging ama. Mukhang hindi ko matutupad ang pangako ko sa parents niya na mabigyan agad sila ng baby. Dahil nakakabagot dito sa bahay ay lumabas muna ako para makalanghap ng sariwang hangin. Habang naglalakad ay may sasakyan na huminto sa gilid ko. Hi, nanlaki ang mata ko. Ikaw yung sa mall? Ayos ka na ba? Malamang oo kasi hindi mo na ako tinawagan. Oo, okay naman ako, salamat. Ano nga palang pangalan mo? Jello. Bumaba siya sa kotse. Dito din kayo nakatira? Kakabili ko lang ng bahay dito eh. Bukas baka maglipat na ako. Napatango ako. Ayos pala, isang lugar lang tayo. Sino nga pala yung lalaking kasama mo? Asawa ko yun. Sagot ko na ikinatango niya. Pasensya ka na sa asal niya, sadyang masungit lang kasi. Hingi ko ng paumanhin. Wala sa akin yun. Nagpaalam na siya habang ako naman ay umuwi na sa bahay. Dahil wala akong magawa ay kung ano-anong bagay ang pumasok sa utak ko. Tumingin ako ng makakain sa refrigerator at nakakita ako ng saging. Hindi ko alam kung anong kabaliwan ang pumasok sa utak ko pero isinubo ko yung saging ng buo. Nanlaki ang mata ko nang kamuntikan na akong mamatay dahil sa nabulunan ako. Traumado pa rin ako sa nangyari kanina kaya naman nakaupo lang ako at tulala. Anong nangyari sa'yo? Takang tanong ni Inigo nang madatnan akong tulala at wala sa sarili. Napahawak ako sa aking lalamunan. Muntik na akong mamatay? Wala sa sariling sagot ko. Why? Kasi natigilan ako at napasulyap sa pinagbalatan ko ng saging. Etong saging ang dahilan. Isinubo ko kasi ito ng buo tapos rinig ko ang mahinang pagmura ni Inigo. Nanlaki ang mata ko at napasulyap sa may bumukol. Hibang ka na. Matapos niyang sabihin iyon ay iniwan na niya ako. Anong problema nun? Nagkukwento lang naman ako na muntik na ako mamatay eh. Naalala ko mainutos nga pala ako sa kanya kaya agad akong sumunod sa kanya. Nasa kwarto siya ngunit nakalak iyon. Inigo, yung gamis na ibini. Go away! Hayaan mo muna akong mailabas to. Sigaw niya na ikinakunot ng aking noo. Alin ang ilalabas? Eto na ang gamis mo. Tila nanlalambot pa sa Inigo kaya naman napakunot ang aking noo. Nangyari sa'yo? Galing ka lang kwarto para kang nakipagdigma paglabas. Huwag mo akong kausapin, nagdidilim paningin ko lumina. Tinawag niya ako sa name ko. Kala ko ba Salt Mommy at Sugar Daddy ang call sign namin? Galit ka? Tanong ko bago siya, sinundot sa tagiliran. Parang timang, bakit naman siya magagalit? Inaano ko siya. Pero yung kwento ko about sa saging, totoo iyon. Hindi na mauulit ang katangahan kong yun. Ewan ko ba kung anong pumasok sa utak ko? Mukhang nahanginan kaya naman nakaisip ng kalokohan. Obvious ba? Masungit na tanong niya. Bakit kailangan magdilim pa ang paningin eh? Hindi naman blackout? Leave. Malamig na utos niya. Sus, parang nagtatanong lang naman kasi eh. Masyado kang high blood, Inigo, daig mo pa yung may menstruation eh. Kasi isip bata ka,